Ang pananaliksik na ito ay ginawa ng mga estudyante mula sa Kolehiyo de Sebastian upang suriin ang pananaw ng mga Pilipino tungkol sa utang na loob bilang isang mahalagang bahagi ng lipunan. Sa pamamagitan ng panayam, aming tatalakayin ang positibo at negatibong epekto nito sa kanilang mga buhay. Para sa iyo, ano ang ibig sabihin ng utang na loob? Personally, nakikita ko yung utang na loob parang pressure na mag-give back ka sa isang parang kabutihan na nagawa sa'yo. Pagtingin ng kung ano man yung ginawang mabuti sa'yo ng isang tao at gagawan, parang hindi ka gagawa ng masama para mabigyan mo siya ng utang na loob. Ganun. Parang for example, may ginawa siyang mabuti sa'yo, kumbaga gagawan mo rin siya ng mabuti para ma-reciprocate yung ginawa niya sa'yo. Pag-give back natin sa mga parang binigay ng parang kunwar mo sa pamilya. Kunwar mo ako, pinag-aral ako ng kuya ko. Parang matik na yon na parang may utang na loob ako sa kanya kasi siya yung parang naging dahilan kung bakit ako nandito. Way po natin na para mag-give thanks po dun sa mga like friends po natin, ganon. For example po, may ginawa po yung isang tao sa'yo. Then para magtatanim ko po ng utang na loob para po maibalik nyo po yung bagay po na ginawa niya na yun para sa inyo. Kunyari, meron binigay sa iyo yung isang tao, kailangan ibabalik mo ito o merong kapalit. Itong time na walang-wala ka, tas may isang taong pupunan yung pangangailangan mo. Ito yung parang nagtatanaw ka ng, for example, merong isang magandang nagawa sa isang tao na parang malaki yung impact sa'yo, parang tinatanong mo yung utang loob na yun, parang binabalik mo sa kanya in good terms, yung parang favor, ganon. Paano mo ito kinikilala batay sa sarili mong karanasan? Ako hindi kasi ganun kaganda yung parang perspective or parang na-experience ko nga sa utang na loob. So, kapag na-share ko siya, hindi ganun kaganda. Kasi, para sa akin, yun nga, gaya nga ng sabi ko kanina, parang nakikita ko siya na pressure nga. Kasi, kunwari ako, tinulungan mo ako. Iisipin ko kung paano kita matutulungan na parang katumbas ng tulong na ginawa mo sa akin. Mahalaga yung utang na loob para sa akin kasi nga, kumbaga ito yung pagpapakita mo ng respeto sa isang tao. Kasi kung hindi ka titingin na utang na loob sa isang tao, for example sa pamilya mo, sila yung bumuhay sa'yo simula bata ka hanggang lumaki ka. Sila yung, kung sino ka man ngayon, sila yung dahilan. Kaya sobrang halaga ng utang na loob sa akin. Kasi nga, yun yung pagpapakita mo ng respeto para sa mga taong nagbigay nun sa'yo. Actually, personally, nakikita ko yung utang na loob as negative. Kasi nga, di ba, minsan, sabi nga ng iba, parang ginagamit ng iba yung utang na loob mo para parang pwede siyang gamitin as a threat sa'yo. Na parang, ganito gawin mo kasi ito ginawa ko sa'yo, may utang na loob ka sa akin, parang gano'n. Yung po kasi utang na loob, hindi naman po siya parang binabalik na more than po dapat dun sa na-receive po natin. So, ayun po, kung kahit lang po na pwede pong ibalik dun sa tao, okay. Personally, hindi ko gusto yung utang na loob kasi kung magbibigay ka man, bakit maghihingi ka pa ng kapalit o yun na nga, yung utang na loob. Nung time na dumating ako sa point na sa lowest ko sa buhay ko, merong isang taong patuloy na kinakausap ako about kasi may dumating ako sa time ng buhay ko na parang ayoko na, suko na ako. Tapos may isang tao na parang nag-save ba sa akin. Kumbaga sa kanya, parang lumabas na inutang ko sa kanya yung another chance pa sa buhay ko para magpatuloy. Siguro sa akin, kinikilala ko yung utang na loob as positive way kasi doon mo na ipapakita na parang binabalik mo yung kagandahang loob na pinakita ng isang tao sa'yo, na ginawan ka rin ng in times na kailangan mo ng tulong, nandyan siya. So parang tinatanong mo yung utang na loob na yon na parang ibabalik mo din sa kanya yung mga magandang ginawa niya. Ano-ano ang mga epekto ng pagtanaw ng utang na loob sa akin? Positibo, negatibo? Ako sa positibo, napapakita ko yung kung gaano ako ka-grateful sa tulong na nagawa sa akin. Tapos yung negatibo naman, yun nga, parang feel ko, need ko talaga siyang gawin. Na parang hindi dapat gawin ko siya kasi pag hindi ko ginawa, nakakahiya. Ganun. Ayun, sa positibo nga, yung utang na loob, magpapakita siya ng respeto sa isang tao. Sa negatibo naman, for example, may utang na loob ka sa isang tao. Kumbaga, kapag may utang na loob ka, pwede ka niyang gamitin
gamitin para dun sa isang bagay na, for example, nakakasama sa iyo or nakakasama sa karamihan. Ayun nga. In a positive way, parang nagiging way siya sa pagpapakita na thankful ka, na may gratitude ka, parang gano'n. In a negative naman, parang yun nga, sabi ko kanina, parang minsan ginagamit ng iba yon in a way na parang bigyan ka ng reason na gawin mo yung isang bagay. Yung positive po niya, parang nagkakaroon po tayo na, like sa humanity po natin ganun, naaalala po natin na balik po yung mga favors po na ginawa sa atin. Then, yung negative side naman po nun is parang nakaka-pressure siya at some point kasi lalo na yung mga ibang tao, yung mga people pleaser po ganun. Parang gusto po nila talaga nahigitan po yung mga nare-receive po nila para po ibalik po sa akin. Para sa akin, negatibo. Kasi, yun na nga yung sinabi ko, kapag magbibigay ka man sa isang tao, dapat bukal sa loob mo. Kung ibabalik man niya sa iyo ito, pasasalamat na lamang. Sa positive side ng nakakuha ng tulong is magiging inspiration niya yun para maging katulong din ng ibang taong nangangailangan. Sa negative side naman, para sa akin is minsan nadadamay yung utang na loob when it comes, kunyari, nagkaroon kayo ng argument. Ang nagiging problem dun is minsan, ikaw nga, tumulong ako sa mga ganyan na lowest mo, yun na yung nagiging negatibo. Yung nagiging sinusumbat mo yung mga utang na loob na ginawa mo para sa taong tinulungan mo. Siguro yung sa positibo naman, dito nakikita yung parang pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga tao at saka nakikita din dito kung paano nila nakakatulong sa iba. Siguro naman sa negative, meron din kasi na negative way yung pagtanaw ng utang na loob is minsan parang nagkakaroon siya ng pang-aabuso, ganyan. Yung kahit na parang sobra na yung nagagawa mo, parang meron pa ring feeling sa sarili mo na kulang pa, ganyan. Or parang naibibigay mo na siya ng sobra. Yung parang nauubos mo na yung sa sarili mo doon sa pagtanaw ng utang na loob doon sa tao. Sa iyong pananaw, paano ang paraan ng wastong pagtanaw ng utang na loob? Dapat kapag magtatanim ka ng utang na loob, dapat wholeheartedly. Hindi ka magtatanim ng utang na loob dahil lang yun nga sa pressure, hindi dahil feel mo dapat mo siyang gawin. Dapat gagawin mo siya kasi dadawin mo siya kasi parang yun nga, genuinely. Wala naman dapat hinihinging kapalit yung utang na loob. Basta ipakita mo lang na nirerespeto mo yung taong nagbigay sa'yo nun at ipakita mo nga sa kanya na nirerespeto mo siya at ginagalang mo siya. Personally, siguro depende siya sa kung kanino ka may utang na loob. Kasi kung kunwari mo ako, yun nga, example ko nga is yung kay kuya ko. Parang ayusin ko yung pag-aaral, di ba? Yun yung parang pag-give back ko dun sa ginawa niya sa akin. Yung negative way, parang nasa na yun. Kung sino yung parang may utang na loob ka. Nasa parang receiver siya, hindi siya nasa akin. As long as taos po siya sa puso, ganun, okay na. Siguro kung kailangan mo man talaga ng tulong, wag mo na sigurong ibalik yung binigay mo noon or yung itunulong mo sa kanya noon. Magtanong ka na lang in a nice way. Yung kunyari, sabihin mo, pwede mo ba akong tulungan sa ganitong bagay? Ganun na lamang. Wag mo lang isumbat yung dati. Huwag mong titignan kung ano yung naitulong niya sa'yo, kung malaki ba yung naitulong niya sa'yo or hindi. As much as meron siya naitulong sa'yo, kahit 1% lang ng pangangailangan mo, isa na yan sa pinaka dapat mong tignan para magkaroon ka ng utang na loob sa isang tao. Pero para sa akin, kung ako tatanungin nyo sa perspective ko, para sa akin is dapat walang utang na loob sa part ng taong tumutulong. Kasi bukal niya yun bukal sa puso niya ipagtulong niya dapat Hindi lang tutulong ka kasi gusto mo balang araw. Meron siyang tumulong ako sa iyo nung nakaraan Ako naman ngayon. Yun kasi yung nagiging kadalasan, pwede yun sa negative effect din ng utang na loob. Keep lang ng respect. At saka yung keep lang ng parang meron ka pa ring limit sa sarili mo and yung parang tinatanaw mo siya in a good way. Paano maiwasan ang negatibong epekto ng pagtanaw ng utang na loob? I-appreciate mo na lang kung ano yung nagawa sa'yo. Ayun, maging patas lang tayo. For example, may nagbigay sa'yo ng utang na loob. Kailangan maging patas tayo sa kanya. For example, wag natin gamitin yung utang na loob na yon para sa nakakasama or into negative way. Parang gawin nga siyang gawin siyang as a way na parang ipakita mo lang na thankful ka dun sa ginawa nung
Ay wag isipin na yung utang na loob na yon is a responsibility. It is something po na dapat po galing po sa puso na hindi po siya responsibilidad mo na ibalik mo po yung mga bagay na nare-receive mo, ganon. Ibabalik mo lang po yung mga bagay na nare-receive mo kapag gusto mo po talaga. Basta kunyari pag kailangan mo ng tulong, huwag mo sasabihin yung ako ginawa ko to dati sa'yo, ba't ito hindi mo magawa para sa akin? Parang ganon. Yung, basta in a nice way ka lang magtanong ng ayun lang. Huwag gawing utang na loob. Kung tutulong ka man, gawin mo sa will mo. Hindi lang na balang araw sisingilin mo yung ginawa mo sa hinalp mong tao. As a person din, kung merong isang tao man na tumatanaw ng utang na loob sa atin, hindi dapat natin inaabuso ito. Kumbaga parang wag na tayo mag-expect ng parang makaka-receive pa tayo. Kumbaga parang mas maganda yung nagbibigay tayo kaysa sa parang nag-expect tayo in something in return.